Ay, napakabuti po, Adeline. Dahil kahit hindi tayo magkaano-ano, ay kinupkup mo pa rin ako. Samantalang ang kadugo ko mismo na anak ko ay pinabayaan ako. Huwag na ho kayong mag-isip ng ganyan, Aling Ising. Ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagiging magkadugo, kundi sa pag-ibig nila sa isa't isa. Nakakalungkot nga lang isipin na nawalan na nga ako ng apo. Pati ang bahay ko, kung saan naroon ang mga masasaya kong alaala, ay nawala rin sa akin. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. O, Apo, nakahanda na ba ang higaan natin? Opo, Lola! Naikabit ko na rin po ang kulambo. Ay, mabuti kung ganun, Apo, para matutulog na tayo pagkatapos nating manalangin. Lola, bakit po ba tayo nananalangin bago matulog? Tapos pagkagising naman ng umaga, nananalangin tayo ulit. Bakit po ba, ha? Siyempre, para makapagpasalamat tayo sa poong may kapal sa ibinibigay niyang buhay at lakas ng ating katawan. O, ganun po ba, Lola? Oo, at gusto ko, kahit wala na ako, ay patuloy mong isa sa pamuhay ang mga itinuturo ko sa'yo, ha? Lola naman, bakit niyo naman sinabing kahit wala na kayo? Kasi Apo, hindi natin alam ang buhay. Pwedeng buhay tayo ngayon, pero bukas hindi na. Tulad ko, matanda na ako. Hindi natin alam kung kailan babawiin ng poong may kapal ang buhay ko. Bakit pa, Lola? Ilang taon na ba kayo? Ay nako, 62 na ako. 62 lang pala kayo, di malakas pa kayo. Tignan niyo si Lolo Conor na kapitbahay natin. 70 na siya pero nag-iigib pa rin ng tubig. Ay nako, batang ito. Ang dami-daming alam. Halika na nga doon sa kwarto at manalangin na tayo para makakatulog na tayo. Gumanda na naman ang umaga ko. Makita ko lang babaeng sinisinta ko. Sunda ang araw ko. Tumigil ka nga dyan ka doon. Baka may makarinig sa'yo Totoo naman ang sinasabi ko Hindi nga lang ako napikot ni Biang. Di tayong dalawang magkasama ngayon sa iisang bubong. Matagal ng panahon yan. Malalaki ng mga anak natin. Ito nga't may apo na tayo pareho Lola! Lola! Nariyan na ang pinakamamahal mong apo. Hala, Lola! Hala po, Lolo! Ay nako, saan ka ba galing? At pawis na pawis ka. Ito po! Binilhan ko kayo ng paborito ninyong binatog! Narito pala si Lolo! Wala siyang binatog! Sandali lang pa, Lolo! Bibilhan ko rin kayo ng binatog! Yan lang po kayo! Napakabait talaga ng apo mong yun. Siguro kung dito lang nakatira ang mga anak ko, baka magkakalaro sila ng apo mo. Sinabi mo pa. Nasaan na ba sila ngayon? Nasabay nila yung dalawa. Doon na rin nag-aaral ang mga anak, kaya bihira kong makasama ang mga apo ko. Huwag ka nang malungkot. Kasama mo naman si Delia na nag-aasikaso sa iyo Oo nga. Kaya lang hindi na siya nag-asawa. Kung nag-asawa rin sana siya, may apo na rin siguro ako sa kanya. Hayaan mo na. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Ang importante ay naririyan siya na kasama mo araw-araw. Tamang-tama ang paghahanda ko ng pagkain. Maya't maya lang magigising na ang apo ko. Lola! Oh, apo! Gising ka na pala. Halika na dito sa lamesa at nang makakain ka na. Bakit hindi niyo ako ginising, Lola?
Sabado naman ngayon eh. Ha? Sabado ngayon, Lola? Ibig sabihin, wala akong pasok? Oo, kaya hindi kita ginising. Kasi tuwing Lunes hanggang Biyernes maaga kang nagigising. Kaya hinaayan kitang matulog ngayong Sabado naman ngayong araw na to Oh, maghugas ka na ng kamay mo at nang makakain na tayo. Wow, Lola! Hotdog at tosino ang ulam natin! Parehong paborito ko po! Siyempre naman, Apo. Gusto kong lutuin lahat ng paborito mong pagkain para marami kang makakain. Talaga, Lola? Oo, mahal na mahal kita, Apo. Huwag kayong mag-alala, Lola. Paglaki ko, ako rin ang mag-aalaga sa inyo. Talaga? O naman po, inaalagaan niyo ako at minamahal niyo ako. Kaya paglaki ko, aalagaan ko din kayo at mamahalin ko rin kayo. Batang ito, oo. Oo na, sige na. Kumain ka na para makapagbihis ka na at mayroon tayong pupuntahan. Ha? Saan tayo pupunta, La? Ikaw, saan mo ba gustong pumunta? Gusto kong pumunta sa plaza sa bayan, sa Children's Park. Marami akong makakalarong bata doon. At pagkatapos ko maglaro, kakain tayo sa isang sikat na fast food. Sige, yun ang gagawin natin. Kaya kumain na tayo para makapamasyal na tayo. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Bakit? Natuklasan kasi ng management ang ginagawang pangungupit ng tresorero namin ng kumpanya. Oh, bakit pati ikaw natanggal? Kadikit kasi ako ng tresorero Kaya? Ano? Kaya pati ako dinawit. Dahil nga doon sa dikit kami. Pinanghilaan nilang pati ako nakikinabang. Oh, hindi ka nga ba nakinabang? Hindi Teka nga muna. Maalala ko pala. Paano ka nga ba nagkaroon ng Toyota Volvo, ha? Saan pa? Sa sahod ko. Sahod mo? Samantalang nauubo sa pangangailangan natin dito ang sahod mo. Dahil pareho nang nag-aaral ang mga anak mo. Huwag mo sabihin, galing sa kupit ang pinambili mo ng sasakyan mo. Ano naman kung galing sa kupit? Hindi ko naman hiningi sa tresorero namin Siya naman yung kusang nagbibigay. May extra ka palang pera ng mga panahong yun Hindi mo man lang sinasabi sa akin? Hindi ka man lang nagbibigay sa akin? Anong hindi? Yang smart TV. Saan mo galing yan, Yung pinag-window sa atin mo. Saan ko ba kukunin yun? Sa akala mo? At halos yung linggo-linggo na pagpapamanicure mo. Saan ko kukuha ng pera nun, doon sa binibigyan ng tesorero namin. Paano yan? Wala ka na palang trabaho ngayon. Hindi bale. Pinag-graduate na naman yung panganay natin sa pasukang ito. At ang buso naman natin may educational plan na yan. Kaya hindi tayo masyadong mahihirapan. Anong hindi masyadong maapektuhan? Paano ang pag-shopping at pagpapaganda ko? Tigilan mo na pagpapaganda mo. Total, matanda ka na rin. Ay nako, late na yata ako. Tiyak na nagsisilabasan ng mga bata ngayon. Tita? Susundin niyo na ho ba sa school si Maggie? Sande, ikaw pala. Ito nga nagbabadali na ako at labasan ng mga bata sa eskwelahan Isabay na po tayo kung ganun. Nagmamadali rin po ako saan ka ba pupunta? Mamamalingki ka na naman ba? Bibili lamang po ako ng gamot ni Itay. Gamot? Bakit? May sakit bang Itay mo? Oo. Ubus na kasi ang gamot niya Hindi kasi niya sinasabi sa akin. Kung hindi ko pa chinik up sa cabinet niya, hindi ko pa malalaman na naubos na niya. Bakit? Hindi ho ba niya nababanggit sa inyo? Hindi Parang nga siyang malakas tingnan kung nagkukwentuhan kami. Ayaw niya kasing ipasabi sa iba. Pero dahil alam kong malapit siya sa inyo, kala ko nabanggit niya sa inyo. Hindi kaya wag po ninyong babanggitin sa kanya
na sinabi ko sa inyo. Magagalit yun pag nalaman niyang sinabi ko sa inyo. Oo, hayaan mo't mananatiling lihim ang bagay na yan. Hindi ko sasabihin sa itay mo ang tungkol sa nabanggit mong sakit. Oh, Apo, nakapag-review ka na ba ng lesson mo? Kung nakapag-review ka na, halika na at matulog ka na at gabi na. Opo, Lola! Tatapusin ko lamang itong pinapanood kong karton. Sandali lang po to. Eh, naantok na ako, Apo eh. Mauna na po kayong matulog. Tatapusin ko muna ito. O sige, tapusin mo lamang yan at pumasok ka na rin sa kwarto, ha? Opo, Lola! Ha? Nagre-ring ang cellphone ng lola ko. Naiwan niya dito. Teka, sasagutin ko. Sino kaya to? Hello po! Sino ito? Bakit mo hawak ang cellphone ng inay ko? Ha? Nasaan ang inay ko? Sino ba ang inay niyo? Sino pa? Di yung nagmamay-ari ng cellphone na yan? Kaya't ibigay mo sa kanya. O anak, napatawag ka. May problema ba? Sino ba yung batang sumagot sa cellphone niyo? Eh sino pa? Di yung pamangkin mo. Alam mo namang siya lang kasama ko dito sa bahay eh. Tatanungin mo pa kung sino? Alam ko. Ang ibig ko lang sabihin, bakit niya pinakikialaman ang pagsagot-sagot ng cellphone ninyo? Eh naiwan ko kasi sa upuan tong cellphone dahil nga pumasok na ako sa kwarto at matutulog na sana ako. Uli-uli, sabihin niyo sa batang yan na huwag pagkikialaman ang cellphone ninyo. Anak naman, ano naman ang masama kung sinagot niya ang cellphone? Bakit nagagalit ka? Eh magpasalamat ka nga at sinagot niya ang cellphone. Dahil kung hindi tayo nag-uusap ngayon. Eh teka, bakit ka nga ba napatawag, ha? May problema na naman ba kayong mag-asawa? Ha? Nagsisilabasan ng mga batang mag-aaral. Pero hindi ko pa nakikita ang apo ko. Saan kaya nagpunta ang batang mo? Dati-dati, siya lagi ang nauunang lumalabas ng gate. Pero ngayon, wala pa. Marami na ang mga batang lumalabas pero hindi ko pa rin siya nakikita. Ay, nako, elepante ka! Bata ka, oo! Nagulat ako sa'yo, ah! Pagagulatin na! Eh, ginulat mo ko, eh! Eh, teka, bakit ba ang tagal-tagal mong lumabas ng gate? Nagsilabasan ng mga kapwa mo mag-aaral, eh. Wala ka pa rin. Saan ka ba galing? Paano ninyo ako makikita? Nandito lamang ako sa tabi ninyo. Ano? Ay, nako, naririto ka lang pala sa tabi ko, eh. Oo, at hindi niyo ako nakikita kasi ang mata niyo nandoon sa gate. Samantala, pinapanood ko lang kayo. Ay, nako, bata gito. Lagi na lamang akong niluluko. Kasi gusto ko lamang kayong patawanin, Lolo. Ha? Kasi napapansin ko nitong mga huling araw, napakalungkot ninyo. Bakit ko ba, ha? Ha? Ay, nako. Napapansin na pala ng apo ko ang kalungkutan ko. Lola, sagutin niyo ako. Bakit lagi kayong nalulungkot itong mga nakaraang araw? Bakit po, Lola? Oh, matagal pa naman ang labasan ng apo mo. Ito ang nilaga kong kamote. Kumain ka muna. Ay, salamat. Ang alam namang buntong hini ngayon. May problema ka ba? Ay, nako. Tinatanong mo kung may problema ako. Eh, samantalang ikaw, hindi ka naman nagsasabi ng problema sa akin. Anong hindi? Eh, kailan ba ako hindi nagsabi ng problema ko sa'yo? Eh, hindi ba nung isang araw lang sinabi ko siyang problema ko kay Basyang na hanggang ngayon patay na patay pa rin sa akin? Ay, matagal ko nang alam yan. Ang ibig kong sabihin, yung latest naman. Eh, wala akong problema. At kung mayroon man akong problema, eh, kung ano ang gagawin ko, gayong selos na selos lagi si Erming sa akin. Sabay, kamuntik pa akong tagain nung isang araw, ah. Ha? Ay, talaga? Kamuntik kang tagain, Nermeng, dahil sa selos? Joke. Ay, matandang ito, oo. Akala ko, totoo na eh. Patawa lang naman kita.
Kasi para kang namumroblema eh. Ano ba talagang problema mo, ha? Inay! Si Beatrice, naririto na nga siya. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Dito na kayo titira? Opo, Inay. Pinapaupahan na kasi namin ni Paing yung ibaba ng bahay namin para kahit papano ay may mapagkukunan kami ng allowance ng mga apo ninyo. Allowance? Mataas naman ang sahod ng asawa mo ah. Kaya mo nga sila napapag-aral sa exclusive school eh. Noon yun, Inay. Hindi na ngayon. Bakit ba ang dami niyong tanong-tanong? Hindi mo pa nga ako pinagpapahinga eh. Saan ba kami matutulog ng asawa ko? Eh saan pa? Di doon sa dati mong kwarto? Ano? Doon? Ang lit-lit ng kwarto kong yun. Hindi ako makahinga doon kung dalawa kami ng asawa ko. Eh, saan kayo magkukwarto kung ganon? Maliban lang kung maghihiwalay kayo ng asawa mo ng higaan. Doon ka sa kwarto mo at doon naman siya sa kwarto ng dating pinagkukwartuhan ng kapatid mo. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dito na kayo titira? Oho, pinapaupahan na kasi namin ni Paing yung ibaba ng bahay namin. Para kahit paano ay may mapagkukunan kami ng allowance ng mga apo ninyo. Allowance? Eh, mataas naman ang sahod ng asawa mo ah. Eh, kaya mo nga sila napapag-aral sa exclusive school eh. Noon yun, Inay. Hindi na ngayon. Bakit ba ang dami ninyong tanong? Hindi yung pa nga ako pinagpapahinga eh. Oh, saan ba kami matutulog ng asawa ko? Eh di, doon sa dati mong kwarto. Ano? Doon? Ang liit-liit ng kwarto kong yon. Hindi ako makahinga doon kung dalawa kami ng asawa ko. At saan kayo magkukwarto? Ay maliban lang kung maghiwalay kayo ng asawa mo ng higaan. Doon ka sa kwarto mo dati at doon naman ang asawa mo sa dating kwarto ng kapatid mo. Ano? Ang inay naman. Papaghiwalay niyo kami ng higaan ng asawa ko? Eh ikaw eh, nagre-reklamo ka na masikip ang kwarto mo eh. Ang ibig ko lang sabihin, doon kami magkukwarto ng asawa ko sa kwarto ninyo ni Itay. Ano? Oh, bakit? May katakataka ba doon? Eh wala nang Itay. Mag-isa na kayo doon eh. Napakaluwang yun para sa inyo na mag-isa lang. Hindi ako mag-isa doon. Dahil kasama ko ang pamangkin mo sa kwartong yun. Hoy, yabot mo nga sa akin yung bowl na yan. Ho? Anak naman, Meggy ang pangalan ng pamangkin mo. Hindi Hoy. Hoy, Meggy. Iabot mo nga sa akin ang bowl na yan. Opo! Eh, kaya mo namang abutin na. Uutusan mo pa yung bata eh, kumakain pa. Bakit kasi nakikialam kayo? Inuutusan ko lang para matuto ng gawaing bahay. Lola, Tita, tapos na po akong kumain. Papasok na po ako sa kwarto. O sige, matulog ka na ha. Opo, Lola. At saan siya matutulog, Inay, ha? Bakit pumasok pa rin siya sa kwarto ninyo? Eh dahil katabi ko nga siya sa pagtulog eh. At pwede ba, Inay, kung inuutusan ko siya, huwag kayong makialam. Paano ko susundin ng batang yun kung kayo ang gumigit na? Ayaw niyo bang tuturuan ko siya? Inuutusan ko lang eh. Nakialam na kayo kaagad na tila ayaw niyong mautusan ko siya. Hindi naman sa ayaw ko, anak. Hindi naman kasi tama ang iniuutos mo sa kanya. Eh tama ba yung nasa harapan mo na ngayong pagkain eh? Uutusan mo pa siya na ilapit sa'yo? Eh samantalang malayo sa kanya at kumakain pa siya? Ganyan, Inay. Kampihan ninyo ng kampihan ng batang yon. Bakit? Sino ba sa aming dalawa ang mahal ninyo? Ako na anak ninyo? O ang batang yon na apo lamang ninyo? Kayong dalawa, siyempre. Anak kita at apo ko naman si Meggy. Kaya lumalaki ang ulo ng batang yon. Kasi masyado niyong binibibi. Hoy! Meggy! Gumising ka na nga dyan? Tito, Ang sarap-sarap ng
kahilatan mo dyan? Diyan kami matutulog ng asawa ko. Ano ka ba, Beatrice? Natutulog na yung bate. Ginising mo pa? Bakit kasi natulog pa dito? Sinabi ko na nga kami ng asawa ko ang matutulog sa kwarto na ito. Lola, bakit dito tayo sa sala natulog? At bakit ako ginising ni Tita Beatrice at pinawalis ako? Apo, gabing-gabi na. Ang mabuti pa, matulog ka muna dito sa sofa ha, habang nililinisan ko tong dating kwarto ng mami mo. Bakit niyo nilinisan ang kwarto ni Mami Lola? Dahil kung hindi, wala tayong mahigaan. Kung gusto mo, Lola, dito ka nilang sa sopa matulog. Ikaw, saan ka hihiga? Dito na lamang ako sa sahig. Ay, nako, ang apo ko talaga, oo. Sige ka, dito na lang ha. Sasapinan natin tong sahig at dalawa tayong matutulog dito. Sige po, Lola. Naantok na ako eh. Matulog ka na. Ano ba kayo, inay? Tanghaling tapat na. Pero nagkahilata pa rin kayo dyan sa sahig. Wala pang pagkain. Ang sarap-sarap ng tulog nyo eh. Wala pang pagkain. Magluto na kayo. Tsaka yung batang yan. Talaga bang ganito siya magising? Tanghaling tapat na eh. Tulog pa rin? Kwan kasi. Napuyat kagabi dahil nga ginising mo siya eh. Matagal muna bago siya nakatulog. Kaya ito, tulog pa rin. Megi, gumising ka na apo ha. At may pasok ka pa sa school. Naantok pa ako, Lola. Gumising ka na. Dahil may pasok ka ngayon sa eskwela. Malilig ka. Teka, magsasaing na ako para makakain ka na ng almusal mo ha. O sige na, gumising ka na at nang makapaligo ka na. Opo, Lola. Tapos na po akong kumain, Lola. Sige po, alis na po ako. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Saan po, di? Pupunta na po ako sa school. Ano? Aalis ka nang hindi mo lang nililigpit itong pinagkainan natin? Ang lagay pala niyan eh. Ako ang maghugas ng pinggang pinagkainan mo? Kasi late na nga siya. O sige na apo, pumasok ka na sa school para hindi ka na malate. Opo, Lola. Alis na po ako, Lola. Tita, At bye-bye. sinong maghugas nitong pinagkainan natin? Ako? Naku ha? Bagong manicure ako, no? Hindi bale, ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Nag-text sa akin yung bunso mo. Humihingi ng allowance niya. Alam mo naman na kinuha na ng panganay mo yung renta ng itaas ng bahay. Magdalensya ka muna. Dahil hindi pa ako nakakaharap ng bagong trabaho. Bakit kasi? Hindi mo tanggapin ang iniaalok na trabaho sa'yo ng dati mong kaklase? Ano? Gusto mong tanggapin ko ang trabaho niyan? Bukod sa napakababa ng sweldo, siyang magiging superior pa. Hindi ko pinangarap na siyang maging boss ko, no? Kaysa wala kang trabaho. Ubos na ang savings natin. Kaya nga tayo umuwi dito sa probinsyang ito para makatipid tayo sa pagkain eh. Pang pagkain na ng dalawang mong anak yung renta sa bahay. Ikaw naman kasi, hindi mo pinaglaban ang karapatan mo sa kumpanyang yon. Anong karapatan ang sinasabi mo? Pag-aari ko bang kumpanyang yon? Ha? Para hanapan ko sila ng karapatan? Ang ibig ko lang sabihin ay dapat may separation pay ka. Paano nila ako babayaran, ha? Pinanghinalaan nga ako ng kasabot ng tresurero sa kumpanyang yon sa nawawalang pera. Ewan ko sa'yo. Gagawa ka rin lang ng kabulastugan, hindi pa nilubos-lubos para sana kahit matanggal ka sa trabaho, may malaki kang pera. Hindi ka nito na parang bumalik tayo sa wala. Inay, may pera ba kayo dyan? Ha? Bakit? May pagkakagastusan kasi ng dalawa ninyong apo, kaya bigyan ninyo ko. Hindi pa dumarating ang pensyon ko eh. Bakit?
Wala ho ba kayong naiipon? Malit lang naman ang pensyon ko, anak eh. Ibinabudget ko lang para sa amin ng pamangkin mo. Ano? Kaya naman pala wala kayong pera. Kasi, isinasali niyo rin sa budget ninyo ang batang yun. Hindi ba dapat? At paano siya mabubuhay kung hindi siya kasali sa budget ko? Kaya nga, pagdating sa batang yun, may budget kayo. Pero sa dalawa ninyong apo sa akin, ay wala. Nagkataon lang naman ngayon, anak. Dahil hindi pa nga dumarating ang pensyon ko. Kaya nga, wala pa kayong ipon dyan. Lahat ba? Ginagastos ninyo para sa batang yun? Sige na. Oo na. Tama na. At magdidilihin siya na lamang ako ng pera na ibibigay ko sa'yo para sa mga anak mo. Nakita kong maagang umalis ng bahay yung si Beatrice at ang asawa niya. Oo. Kasi padadalhan daw ng pera yung dalawa niyang anak. May pera palang anak mo. Bakit hindi ka nalang umutang sa kanya kanina? Ang totoo niyan sa kanya ko ibinigay ang perang hiniram ko sa'yo kanina. Ano? Oo. Nawalan daw ng trabaho ang asawa. Kaya nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho dito sa probinsya. Hindi ba nabanggit mo sa akin na may nag-alok na ng trabaho sa manugang mo? Oo. Yung dati raw niyang kaklase pero hindi nga niya tinanggap dahil mababa raw ang sahod. Ay, nako. Tinanggap na sana habang wala pa siyang nakikitang mas malaking sahod. Sayang naman. Yun na nga ang sinasabi ko Pero napahiya lang ako nang sagutin ako ng manugang ko ng pabalang. Kaya hindi na lamang ako umibig para wala ng gulo. Ano ba kayo, inay? Ang dami-dami na naman ninyong kinakain. Magtira naman kayo para mamaya. Ha? Oh, ano bang kakainin natin mamaya? Kung hindi kayo magtitira ng pagkain. Marami naman tayong pagkain sa ref Ang lagay ba naman yan? Porque nakikita niyo na maraming laman ang ref, ikakainin niyo na lahat? Hindi naman sa ganun, anak. Ang akin lang, bakit natin titipirin ang sarili natin sa pagkain? Marami naman tayong pagkain sa ref. Inay naman! Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo ninyo? Sinabi ng kunti lamang ang kainin nyo Nakikipag-diskusyon pa kayo sa akin. Good morning, Lola! Good morning, Tita! Ano pong ulam? Isa ka pa! Magigising ka ng tanghali. Tapos, tatanungin mo kung anong ulam. Walang ulam! Ha? Walang ulam? Oo, kaya umalis ka na. Pumunta ka na kung saan mo gustong pumunta. Ano ka ba? Ganyan ka ba magsalita sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Anak ko ba yan? Hindi mo nga siya anak, pero anak siya ng kapatid mo. Kaya parang anak mo na rin siya. Hindi pwedeng ganito na lamang tayo lagi. Kailangan may mapagkukunan ka ng pera. Oo, alam ko. Kaya nga ako nag-iisip ng paraan kung paano ako magkakapera at magkakatrabaho. Laging ganyan na lamang sinasabi mo. Magmula nang matanggal ka sa trabaho Sinasabi mo na yan. Pero wala namang nangyayari. Oo, may mangyayari kung makikiisa ka sa plano ko. Bakit kailangan pa akong magkiisa? Ikaw naman itong kailangan kumita ng pera? Dahil hindi ko magagawang mag-isa kung hindi ka aayon sa gusto kong mangyari. Ha? Anong ibig mong sabihin? Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang plano ko. At sinisiguro ko sa iyo, nakikita tayo ng malaki. Lagi na lamang akong nag-iisa. Naturingang may asawa ko, pero lagi namang wala sa tabi ko. Oh, gising ka pa pala. Hindi mo na sana ako hinintay. Ginabi ka na naman ng uwi. Hindi mo naiisip na naghihintay ako sa iyo. Pwede ba, Adelaida? Matulog na tayo. Inaantok na ako. Hindi mo na talaga ako mali. Hindi na ikaw ang dating aktor na nagmahal sa akin ng labis-labis. Ako pa naman ito, Adelaida. Hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Kung ganon, bakit ganito na tayo ngayon? Dati-dati ang saya-saya natin. Alam mo ang dahilan, Adelaida. Gusto ko ng anak. Alam mo yan. Gusto ko ng anak. Pero ikaw ang may
kakulangan, hindi ako. Bakit mo ako pinahihirapan? Kayong hindi ako ang baong, kundi ikaw. Kung ako lang sanang may pagkukulang, matatanggap ko. Pagkatalunan pa ba natin ito? Kaya nga ayaw kong umuwi dito eh. Dahil dadramahan mo lang ako. Gusto mo ng anak? Pero ayaw mo naman ang isiniswestyon ko sa'yo. Dahil gusto ko ay sarili kong dugo ang maging anak ko. Hindi ng ibang tao. Hanggang kailan tayo ganito, Anton? Hanggang kailan? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sige, Apo. Piliin mo ang lahat ng gusto mo. Lola, natanggap niyo na ba ang pensyon ninyo? Oo. Kaya makakakain mo na ang lahat ng gusto mong kainin ngayong araw at sa buong linggo. Yay! Yung hotdog at tosino, Lola! Huwag niyang kalimutan bilhin, ha? Oo naman. Yun pa. Alam kong yon ang pinakapaborito mo sa lahat. Lola! Natanggap niyo na pala ang pensyon ninyo. Bigyan niyo nga ako. Anak, wala na eh. Wala na agad. Katatanggap niyo lang kahapon ng pensyon ninyo. Pero wala na? Ubus na? Nakikita mo naman siguro yung pinamili ko. Pinuno ko yung ref ng pagkain para hindi na natin iisipin pa kung ano ang uulamin natin sa araw-araw. Ang lagay pala niyan eh. Wala kayong maibibigay sa akin, ganon? Ang damot niyo naman. Ako, maramot. Hindi ko naman ipinagdaramot ang pagkain binili ko ah. Magluto ka ng kahit ano dyan. Hindi kita pagbabawalan. Para sa atin lahat ang pagkain binili ko. Bakit? Sa palagay ninyo ba? Ay gusto ko nga pinamili ninyong yan? Marami dyan ang ayoko eh. Anong ayaw mo dyan? Karamihan sa binili ko ay karne. Lahat ng klase ng karne binili ko. Para anuman ang lutong gustuin mo, ay pwede mong mailuluto. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit ninyo? Cash ang gusto ko. At hindi ang mga karne na yan. Ay ganoon din yun. Bibili ka rin ng uulamin mo. Oh, kaya nga binili ko ng lahat ng pagkain eh. Para hindi na tayo bibili pa ng iba. Ang sabi ko, inay, pera ang gusto ko. Ano naman ang pagkakagastusan mo? Ako lahat ang nagbabayad ng mga bayaran dito sa bahay. Tubig, kuryente, ako. O ano pa sana ang pagkakagastusan mo? Magpapakulay ako ng buhok. At 2,000 mahigit ang bayad nun. Kaya pera ang ibigay ninyo. Wala na nga anak eh. Inay, 15,000 ang pensyon ninyo. Talagang ibinili ninyo lahat ng pagkain yon? Imposible namang wala kong itinira. Kung meron mang natira, ay para na sa pamangkin mo. Dahil kailangan din niya ng baon. Hayon! Sinasabi ko na nga ba eh. Kung ako ang hihingi, wala. Pero sa batang yon, merong nakalaan. Bakit ba ganyan na lamang ang pagmamahal ninyo sa batang yon? Ako ang anak ninyo. Ako lamang ninyo ang next na yon. Anak nga kita. Pero anak ko rin ang mami ni Megs. Pero patay ng kapatid ko. Patay na ang kapatid mo, pero nag-iwan siya sa akin ng batang alaala ko sa kanya. Wala na akong ibang mahal, kundi ang next na yan. Lagi na lang si Megs. Yan lagi ang nilalaanan nyo ng pera nyo. Laging siya. Pero yung mga apo niyo sa akin, hindi ninyo nabibigyan. Kasi nga, may mga magulang ang anak nyo. Samantalang si Meggie, ako lamang ang inaasahan niya. Ang sabihin ninyo, unfair kayo, inay. Unfair kayo. Narinig ninyo? Umiiyak ka na naman. Paano hindi ako iiyak? Wala akong kasama dito sa bahay. Maalis ka palagi. Okay, sige. Payag na ako sa sinasabi mo. Talaga? Oo. Kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, ibibigay ko. Ibig mo bang sabihin, ako lang ang sasaya? Ikaw? Tulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, kung masaya ka,
Masaya na rin ako. Kaya kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, sige, pumapayag na ako. Kumusta yung sinasabi mo sa akin? Meron na ba? Wala pa, pero may nakapagsabi na sa akin na meron na nangangailangan. Hindi ko pa nga nakakausap ng personal yun eh. O ano bang hinihintay mo? Makipagkita ka na sa kanya. Alam mo, kung alam ko lang ang address ng sinasabi nila, pinuntahan ko na sana. Eh kaso yung kaibigan ko may kakilala dun eh. Kaya kung kailan libre yung kaibigan ko, saka lang kami magkikita ng taong tinutukoy niya o sinasabi niya sa akin. Ay, inaalala ko lang kasi, yung nanay mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Wala siyang magagawa sa ating plano. Magandang hapon po, tita! Tito! Ang lala ko po! Wala ang lula mo. Hoy, ano yung dala mo? Ito po! Uniform ko po sa PE. Binigay na po sa akin. Binayaran mo na ba ang uniform na to? Opo, tita! Bayad na po! Sinong nagbigay ng perang ipinambayad mo? Ang lola ko po! Ganon ha? Akin na nga yung uniform na yan. Tita! Bakit niyo po kinuha sa akin ang PE uniform ko? Ang dapat sa PE uniform na ito ay guguntingin. Kasan pa yung gunting dito? Tita! Tita! Ano pang gagawin niyo sa gunting? Ano pa? Di guguntingin ko ang jogging pants na ito. Wag po, tita! Wag po! Wag po, tita! Wag! Wag po! Ano? Ginunting ng Tita Beatrice mo ang PE uniform mo? Opa, Lola! Nasaan ba siya ngayon? Umalis na silang dalawa ni Tito Paeng pagkatapos ng guntingin ang PE uniform ko. Walang hiyang tita mo na yun. Hindi na inisip na binayaran ko ang PE uniform mo na yun. Lola, bakit po gano'n ang Tita Pia? Bakit po siya laging galit sa ating dalawa? Ako, pagpasensyahan mo na ang Tita Beatrice mo, ha? Opo, pero paano po ang PE uniform ko? Hindi ako magkakasali sa games namin kung wala kang uniform. Hayaan mo na ako at mag-o-order tayo ulit niyang uniform mo. Totoo ba, Lola? Ano ho? Mag-o-order na naman kayo ulit? Sige, para may guntingin na naman ako. Bakit mo nga ba ginunting? Sinabi na nga sa'yo ng pamangkin mo na PE uniform niya yun. Pero sinira mo pa rin. Ano bang klaseng mentalidad mayroon ka? Ha, Beatrice? Bakit kasi? Kailangan nyo pang bilhin ng kung ano-ano ang batang yan. Pinag-aaral na nga, binibilhan nyo pa ng kung ano-ano? Hindi kung ano-ano lang ang binibili ko para sa bata. Kailangan niya yan sa school. Hindi siya pasasalihin sa anumang PE activities kung hindi sila naka-uniform. Ay, naku po. Kaartihan lamang yan. Bakit? Hindi ba siya makakakilos kung hindi nakasuot sa kanya ang PE uniform na yon? Bakit? Hindi ba siya makapaglalaro kung ordinaryong kasuotan lamang ang suot niya? Bakit kami noon? Nakakapag-PE naman kami kahit hindi kami naka-uniform ah. Huwag mong sabihin yan sa amin. Kundi sabihin mo yan sa school na siyang nag-utos sa mga mag-aaral na magsuot ng PE uniform. Pwede bang huwag mong ikumpara ang noon sa ngayon? Babae ito, parang hindi mo pinagdaanan ang pinagdadaanan ng pamangkin mo. Sige, subukan ninyong bilhan ulit ng uniform ang batang yan. At guguntingin ko ulit! Oh, Apo, matulog ka na. Maaga ka pang papasok bukas sa school. Lola, di na po ako papasok sa school. Wala na akong uniform eh. Huwag kang mag-alala, Apo. Bibili ako ulit. Pero huwag mo nang ipapakita pa sa Tita Beatrice mo. Ha? Paano hindi ko ipapakita? Isusuot ko po. Ilalagay natin sa loob ng bag mo. At doon mo na lamang isusuot sa school. Pagkatapos ng PE class mo, hubarin mo at isuot mo ang school uniform mo para hindi makita ng tita mo. Lola,
Bakit ba laging nagagalit sa akin ang Tita Beatrice? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nako, paano ko ba sasabihin sa batang ito na nagsiselos lamang ang kanyang tita? Lola, hindi na kayo nakaibig. Bakit hindi na ninyo sinagot ang tanong ko? Apo, lumalalim na pala ang gabi Ay ang mabuti pa, matulog ka na dahil maaga ka pang papasok bukas. Papa, Lola. Tumawag ang anak mo kanina. Ubos na raw ang allowance nilang magkapatid. Ano? Ano man ang pinagkakagastusan ng dalawang yan? Namalingki na tayo. Nag-grocery na tayo para sa kanila. Pinuno na natin ang laman ng ref. Ulam, paborito nilang mga pagkain, nandyan na. Bumili pa tayo ng bigas. Taong ito, bakit? Yun lamang ba ang pwede nilang pagkakagastusan? Hindi ba sila namamasahe ng tricycle? Ano? Sumasakay pa sila ng tricycle. Ang lapit-lapit ng eskwelahan nila. Malapit nga. Pero ayaw nilang maglakad. Hindi ba't nasanay sila na inihati ng kotse mo? Tapos ngayon, magtataka ka kung bakit ayaw maglakad. Di sabihin mo kailangan nilang maglakad para magtipid naman sila sa pamasahe. Bumili sila ng pagkain. O yung pamasahe nila, binilang pagkain. O anong kailangan nila dyan sa school. Yun na lang. Nako. Ayaw nga nila maglakad. Bakit ba ang kulit mo? Wala pa nga 30 metro yung distansya ng bahay natin sa school nila. Sasakay pa sila ng tricycle. Paano? Sinanay mo Tapos ngayon, paglalakarin mo? Ang sa akin lang naman, Beatrice, hindi naman yung pinagtitipid ko sila. Turuan mo sila na mag-adjust dahil naghihirap na nga tayo Hindi ko na maibibigay ang mga luho nila dahil wala akong trabaho. Walang pasok sa eskwelahan ngayon si Maggie. Kaya pinatulog ko ng tanghali. Matutuwa siya pagkagising kong makikita niya na tsampurado ang kakainin niyang merienda. Lola? Apo, gising ka na pala. Halika na at nang makakain ka ng merienda mo. Lola, ano pong niluto ninyo? Wow, Lola! Tempurado! Maupo ka na dyan at ipaghahain na kita ng merienda mo. Opa, Lola! Ano bang ginagawa ninyo dito sa kusina? Ang aga naman ninyong magluto ng hapunan. Ikaw pala anak, dumating ka na pala galing ng bayan. Maupo ka na rin at ipagsasandok din kita ng tsampurado. Tsampurado? Bakit nagluto kayo ng ganito? Gumastos na naman kayo? Ano naman kung gumastos ako? Kakainin naman natin ang pinagkakagastusan ko Kaya pala, wala kayong naibibigay sa akin na pera kasi inilalaan ninyo lagi sa batang ito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako gumagastos para lang sa kanya. Para sa ating lahat to. Masyado kayong gastadora pagdating sa batang ito. Pero ang apo ninyo sa akin, hindi nyo man lang sila mapakain. Ang mabuti pa, ibigay ninyo sa akin ang ATM ninyo para naman makikinabang ang mga anak ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? Kinukuha ng anak mo ang ATM ng pension mo? Oo At pinigay mo naman? hindi, siyempre. Mabuti naman kung gano'n. Nako. Naman namang buntong hininga yan. Naisip ko lang kasi ang pakikitungo ni Beatrice sa akin, lalo na kay Maggie. Parang hindi pa mangkin ang turing niya sa kanya. Magtataka ka pa ba? Ikaw nang nagsabi sa akin na nagseselo siya sa ina ni Maggie. Pero patay na ang kapatid niya. Bakit pa siya magsiselos? Patay na nga ang bunso mo. Pero may pumalit naman sa kanya. Kaya... Ano ang gusto niyang gawin ko? Ang pabayaan si Maggie? At bakit pa siya magsiselos? Pareho naman ang pagmamahal na iniuukol ko sa kanilang dalawa. Pareho ko silang pinag-aral
sa magandang universidad. Hindi nga lang katulad ng kapatid niya na nakapagtrabaho. Dahil nag-asawa siya kaagad. Kung tutuusin nga, ay mas nakakapagbigay pa sa akin yung kapatid niya kaysa sa kanya. Kaya hindi mo maiaalis sa akin na ibabalik ko ang pagmamahal sa apo ko. Ang ingay niyo namang dalawa! Ito kasing pinapanood namin. Nakakatawa itong pinanonood namin dalawa. Pumasok na nga kayo sa kwarto ninyo! Ang ingay ninyo! Nanonood pa kami ni Meggie. Naiingayan nga ako sa inyong dalawa eh! Naiingayin ka pala eh. Di pumasok ka na dun sa kwarto niyo. Ayoko pang pumasok doon. Gusto ko dito sa sala. Hoy! Ang ingay mo ah! Umalis ka nga dito sa sala! Anak naman, ano ka ba? Hoy! Bata yan. Hindi mo ba na naririnig ang sinabi ko? Ang sabi ko, umalis ka dito sa sala ngayon din! Anak, ngayon lang naman makakapanood ng TV ang pamangkin mo eh. Dahil wala siyang pasok. Maggie! Bingi ka ba? Sige po, Tito. Haalis na po ako dito sa sala. Papunta na po ako sa kwarto ko. Ikaw ha, sumusobra ka na. Nanonood lamang yung bata eh. Pinalis mo? Sige, ipagtanggol ninyo na naman ang batang yon. Ganyan kayo naman eh. Wala na kayong ibang minamahal, kundi ang batang yon. Samantalang ang mga apo ninyo, hindi nyo magawang mahalin. Ano bang pinagsasabi mo na hindi ko mahal ang mga anak mo? Papuntahin mo sila dito. At nang maramdaman nila ang pagmamahal ko sa kanila na sinasabi mong ipinagkakait ko. Bakit? Kailangan bang pumunta sila dito para maipadama ninyo ang pagmamahal ninyo sa kanila? Nag-aaral yung dalawa eh. Paano sila makakapunta dito? Yun naman pala eh. Bakit mo ngayon sinasabing hindi ko sila mahal? Gayong wala nga sila dito. Ang ibig ko lang sabihin, bigyan nyo rin sila ng pera. Tulad ng ginagawa ninyo na pagbibigay kay Meggie. Hindi ba nagbibigay din ako sa kanila? Kailan lamang ay nagbigay ako sa kanila? Yun ba? Ang minsan lamang ninyong pagbibigay, ipinagmamalaki na ninyo? Samantalang ang Meggie na yon, mula nang ipinanganak, ay ginagastusan niyo na. Ay dagdagan mo na nga anak yung pansit na iluluto mo para naman makakain ang Lola Ising mo at si Meggie. Yun din sanang itatanong ko sa inyo, itay. Hindi ba dati-rati si Aling Ising lagi ang nagbibigay ng pagkain dito sa atin? Bakit ngayon? Hindi na ba siya nagluluto ng merienda nila tuwing hapon? Ewan ko rin anak. Pero ang ikukwento sa akin ni Ising nagagaling daw si Beatrice sa tuwing nagluluto si Ising ng pangmerienda nila. Sige po. Ibibigay ko na ho sa kanila tong naluto ko. Ay, naku, huwag. Pero paano nila makakain ang iluluto ko kung hindi ko ihatid sa bahay nila? Ang gawin mo, sa halip na ihatid mo ang pansit sa kanila, tawagin mo silang maglola dito at dito sila kakain dalawa. Ang ibig ninyong sabihin ayaw ninyong pakainin si Tita Beatrice? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, baka siya lang ang kakain ng ibibigay natin sa kanila. At hindi niya bibigyan sina Ising at Meggie. Oh, nalubot ng cellphone mo at ngayon ka lang pumasok. Isa ka pa. Bakit ka galit sa akin? Wala namang ginagawa sa'yo Yung anak mo, nagpabuntis. Ano? Oo. At dinala pa ang nobyo doon sa bahay. Ang walang hiyang babae yun. Hindi pa tinapos ang pag-aaral bago nagpabuntis. Tapos ngayon, iiyak-iyak. Paano kung hindi mabubuntis yun Iniwanan natin sila sa Manila. Hindi yun ang ginawa. Nagpabuntis. Huwag mo nga akong sisihin, ha? Dahil ginawa ko lang ang nararapat para sa atin. Anong nararapat ang sinasabi mo? Yung umuwi tayo dito sa probinsya na wala akong trabaho? Ha? Kung magkapagsalita ka, kala mo matino kang babae. At bakit mo sasabihin sa akin yan? Ikaw itong walang trabaho Hindi ba't may trabahong iniaalok sa iyo
pero hindi mo tinanggap, hindi ba? Paano kasi ang arte-arte mo? Oy, kung hindi ka nagpumilit na umuwi dito sa probinsya, meron na sana kong mahanap na trabaho. Ha? Eh kaso, nagpumilit ka. Ha? Pinipilit mo kong magtrabaho na kahit na ang babang sahod. Lalong-lalo na, ha? Nakaibigan ko yung superior ko. Inay, pahingi nga ng 2,000 ninyo. Ha? Aanhin mo ang 2,000. Bakit ba? Kailangan niyo pang malaman kung ano ang gagawin ko sa pera. Siyempre, gagastusin ko. Wala na akong pera. Wala na kayong pera? Kaya lang kayo tumanggap ng pensyon Oo nga, pero hindi ba't humingi ka na sa akin ng pera para dun sa mga anak mo? At sinabi kong wala na akong pera, pero pinilit mo ko. Kaya napilitan akong umutang dyan sa kapitbahay natin. Kaya pagkatanggap ko ng pensyon ko binayaran ko na. Eh magkano lang naman ang ibinigay niyo sa akin? Oh, di meron pa sana. Hindi ba tumingi ka sa akin ng pera nung isang araw? O ano pang hinihingi mo? Ipinamalingki ko na. Lahat yung perang natanggap ninyo, ipinamalingki ninyo? Oo, Ipinamalingki raw. Magkano lang naman ang ginastos ninyo teka nga muna. Hinahanap mo ba ang pinagkakagastusan sa pensyon ko? Oh, ito. Sabihin ko sa'yo bukod sa pagkain natin, ay ako pa ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Yan ang resibo, tignan mo. Oh. Bakit? Pagkain, tubig lamang ba at kuryente ang pinagkakagastusan ninyo? Hindi ba't pati si Maggie? Bakit ba si Maggie lamang ang nakikita mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako masyadong gumagastos kay Maggie. Ikaw nga itong nakakarami sa akin Ako raw ang nakakarami. Samantalang wala pa akong isang buwan dito. Samantalang si Maggie, mula nang ipinanganak yan kayo na ang gumagastos. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Mula nang ipinanganak ng kapatid ko ang batang yon, kayo na ang gumastos. At bakit ako gagastos kay Maggie? May trabaho ang kapatid mo noon. Kaya siya ang gumagastos ng pangangailangan natin dito sa bahay. Apo, natapos ka na bang magbasa ng lesson mo? Opo, Lola. Sigurado, masasagot ko na naman ang tamang lahat ng test question namin. Ay, siyempre naman. Gabi-gabi kang nagbabasa ng lesson mo Kaya kabisado mo ang lahat ng pinag-aaralan nyo sa klase. Kaya sa araw ng pagsusulit, ay nasasagot mo ng tama ang lahat ng katanungan. Siyempre naman po, Lola. Matalino yata itong apo niyo. Ay, oo na. Sige na. At tulog ka na. Ay, pasensya ka na po. At ako'y... O sige na. Ka na lesson mo. At ako'y iinom pa ng tubig. Paano na? Umuwi ka pa. Ano bang makain dyan at nagugutom mo? Anong pagkain ang hinahanap mo? Bakit? May ibinibigay ka ba? May hinari ka naman nagbibigay di ba? Teka nga muna. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakain mo lang ako. At nagagawa pa palang makipag-inuman kahit wala kang trabaho, no? Bili ba? Huwag mo na akong talaga at nahihilo ko. Ay, Diyos ko! Ano ba naman itong taong ito? Dito ka pa sumuka! Kadiri ka! Inay? Beatrice, ano ka ba naman? Hindi ka man lang kumatok o pumasok man lang ng dahan-dahan. Nagmamadali ho ako si Maggie, tulog na ba? Oo, bakit ba? Gisingin niyo nga. Ano? Tulog na nga Gigisingin mo pa. Bakit kasi? Ipapalinis ko lang sa kanya ang dumi sa sala. Ano? At anong dumi ang sinasabi mo? Malinis naman ang sala. Yung asawa ko kasi, lasing na dumating at nakasuka siya sa salas. Ang ibig mong sabihin gigisingin mo si Maggie para lamang ipalinis sa kanya ang suka ng asawa mo. Nakakadiri At sa palagay mo, hindi rin mandidiri si Maggie sa suka.
Ikaw ang maglinis ng dumi ng asawa mo at hindi ang apo ko. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Ang sarap nitong niluto ng Nemo. Kumain kang mag-isa mo. Bakit ba? Umaga, tandam mo ka yung mukha mo. Kumain ka na at gutom lang yan. Paano ako makakakain? Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang suka mo kagabi. Nagsuka ba ako? Oo, no? Iinom-inom ka, tapos dito ka magsusuka sa bahay. Napilitan ako tuloy na maglinis kahit na nadidiri ako. Ano? Yun lang pala eh. Kala mo kung anong hihimutok ng butsi mo dyan. Kasi nga pala, may maganda akong balita sa'yo. Bukod sa mawawala dito, ang best ng buhay mo, magkakapera pa tayo. Anong ibig mong sabihin, Paeng? Ano? Nakakita na ako ng taong kukuha kay Maggie. Talaga? Oo. At pumayag siya sa presyong gusto ko. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Inay, wala ba kayong pera dyan? Pera na naman. Alam mong araw-araw akong gumagastos dito sa bahay. Tapos hahanapan mo ako ng pera. Kailangan ng apo ninyo ang pera. At saan niya gagamitin ang pera? Hindi ba nabanggit ko na sa inyo na nabuntis ang apo nyo at hindi pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya? Ikaw na ba't kasi? Kung ano ang naisipan mo at iniwanan mo ang mga anak niyo doon. Nawalan lang ng trabaho ang asawa mo Umalis na kayo ng Maynila. At sa halip na maghanap ng trabaho dito kayo pumunta sa probensya. Oh, isa pa, ayaw namang tanggapin ang trabahong inialok sa kanya. Pwede ba, Inay? Hindi si Paeng ang nangangailangan ng pera ninyo, kundi ang mga apo ninyo. Ano nga bang paggagamitan ng pera ng mga anak mo? Gusto niyo magnegosyo dahil nabuntis at iniwan siya ng walang hiyang lalaking nakabuntis sa kanya. Ano? Magninegosyo? Oo, para kahit paano ay may pagkakakitaan siya dahil hindi nga natapos ng kolehiyo. Nagpabuntis pa. O paano siya maghanap ng trabaho? Sino ang tatanggap sa kanya gayong buntis na? Anong maibibigay ko sa kanya? Alam mo naman... Si Miggy na naman? Abay, ang mga apo ninyo naman sa akin ang bigyan ng pansin at hindi laging si Maggie na lang ang binibigyan nyo ng pagpapahalaga. Wala pa ay siya na ang nakikinabang sa inyo. May trabaho na ba ang manugang mo? Wala pa nga Bakit kasi? Lumabas na naman Araw-araw naman siyang umaalis Pero nakikipagbarkada lang yata. Abay, ayaw maghanap ng trabaho dahil maliit lang daw ang sahod dito sa probinsya. Yun naman pala Bakit pa sila pupunta dito kung gano'n? Yun na nga Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit sila umuwi dito. Ano tuloy ang nangyari? Napabayaan ang anak. Ayun, at nabuntis. Ano? Oo. At ang masaklap, iiniwanan siya ng lalaki. Kaya problema ngayon kung paano niya bubuhayin ang bata. Bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Parang hindi ako ngingiti. Parang nakikita ko na ng mga susunod pang mangyayari. Sigurado, ikaw ang babagsakan ng sustento sa magiging apo ng anak mo. Inay, pagdating sa mga anak ko, ang damot-damot ninyo, samantalang yung si Maggie, ang binubusog ninyo. Anak, bakit ba selos na selos ka kay Miggy, ha? Alam mo ba kung ano lamang ang nagagastos ko kay Maggie, ha? Baon lamang niya araw-araw. Baon lang araw-araw. Ang matrikula niya, hindi niyo ba binabayaran? Beatrice, sa public school nag-aaral ang pamangkin mo. Anong matrikula ang sinasabi po?
ang mga ibang gastusin niya, hindi ba't sa inyo nanggagaling? Ano bang inireklamo mo? Samantalang, mula nang dumating kayo dito ng asawa mo, ay ako na ang gumagastos ng lahat. Nakailang libo ka na mula nang dumating kayo dito ng asawa mo. Kung tutusin nga mas marami na akong nagagastos sa inyo kumpara kay Mege, na baon lamang niya ang binibigay ko sa kanya. Dahil libre naman siya ng matrikula sa eskwelahan. Sa eskwelahan, pwedeng libre siya. Pero paano ang mga projects niya? Hindi ba ninyo binibigyan? Hoy babae, wala kang pakialam kung gagastusan ko si Mege. Dahil pera ko naman ito. Pera ninyo nga. Kaya nga kung mayroong mas higit na dapat makinabang sa perang yan, walang iba kundi ako. Dahil anak ninyo ko. Samantalang si Mege ay apo lamang ninyo. Lola? Wala ang lola mo na malingke. Ganun po ba? Sige po. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Pupunta na po ako sa kwarto namin ng Lola at mahihiga na po ako. Ano? Ang sarap naman ng buhay mo. Wala ka nang nagagawa dito sa bahay. Matutulog ka pa pagdating mo? Yan po kasi ang pilit sa akin ng Lola ang magpahinga pagkagaling ng school. Hindi! Hindi ka pwedeng magpahinga ngayon. Oh! Pumunta ka doon sa kusina at hugasan mo ang pinagkainan namin ng tito Paing mo. O ano? Dumating na ho ba ang pensyon ninyo? Hindi pa. Paano yung pangangailangan ng apo ninyo? Pababayaan niyo ba? Bakit ba ako ang iniuobliga mo? May tatay naman siya na may obligasyon sa mga anak nyo. Bakit si Maggie? Bakit ninyo inaako ang responsibilidad ninyo sa batang yon? Paanong hindi ko aakuin? Wala na nga siyang mga magulang Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Obligasyon ko ang responsibilidad na naiwan ng kapatid mong bunso. Dahil magiging kawawa ang pamangkin mo. At ang mga apo ninyo sa akin? Wala ho ba kayong responsibilidad sa kanila? Mayroon kayo ng mga magulang niya na siyang aako ng responsibilidad. At pareho pa kayong malakas. Kayo ang may kakayahang makapagbigay sa kanila ng kinabukasan ng mga anak ninyo. Samantalang si Maggie, sa 10 taon lamang siya. Lola? Oh, apo, bakit ka lumabas ng kwarto? Bumalik ka na doon sa kwarto mo at matulog ka na ulit. At ikaw na bata ka, ha? Doon ka sa balkon matulog. Beatrice, ano ka ba? Pinaalis mo na nga kami doon sa kwarto ng itay mo Papatulugin mo pa kami sa balkon ng bahay. Sumusobra ka na. Narinig mo ang sinabi ko, Maggie. Doon ka matulog sa balkon at wag sa kwarto ni inay. Ano ba yung maingay kagabi? Boses ng anak mo ang naririnig ko bakit ba? Ay, nako. Nag-away na naman kayo ng anak mo, no? Oo nga Nagsiselos na naman. Gusto ba namang patulugin sa labas ng bahay si Becky? Ano? Oo. At? Tulog man naman sa labas? Oo. Sama ako. Ano? Kayong dalawa ang natulog sa balkon? Oo. Alangan namang pababayaan kung matulog na mag-isa sa balkon si Maggie. Oo nga, pero bakit ka pumayag na doon matulog sa balkon? Para tumigil na si Beatrice. Dahil hindi yun tatahimik hanggat hindi nasusunod ang gusto. Ano ba? Wala pa rin ba yung sinasabi mo? Akala ko ba? Desidido yun na yung tao. Desidido nga. Kaya lang, wala yung kumpare natin. Hindi pa niya maasikaso dahil may trabaho nga. Paano ang pangangailangan ng anak mo? Mamamatay ang mga anak mo sa gutom Bakit hindi ka humingi ulit ng pera sa nanay mo? Kahit 2,000 lang hanggat hindi pa sumasagot yung kausap ko na kumpare ko. Hintay lang tayo, Matris. Kunting tiis lang at magkakapera na tayo.
Ano? Ipagbibili mo tong bahay? Hoy, Beatrice, hindi pa ako ulyanin ha. Lagi ninyong sinasabing wala kayong pera eh. Di ibenta na lang natin itong bahay para magkapera kayo. At bakit ba pinagdidiskitahan mo tong bahay? Saan kayo titira? Saan ako titira? May bahay naman kami sa Maynila eh. Ayun naman pala eh. Di yun ang ibenta mo. At hindi ang bahay ko. Batang ito. Kung ano-anong sinasabi eh. Eh bakit hindi na lang kayo umuwi ng asawa mo doon sa Maynila? Para may mag-aasikaso doon sa mga anak nyo. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa pag-iwan ninyo sa mga anak nyo. Anong nangyari sa panganay nyo? Nabuntes nang wala sa oras. Huwag yun nang ilayo ang usapan natin, inay. At anong gusto mong pag-usapan natin? Naibenta na natin itong bahay para may magkaroon tayo ng puhunan. Yung ibibigay ko sa anak ko para puhunan niya. At saan ako titira, Aber, pag ibininta mo tong bahay? Oh, doon na kayo tumira sa bahay namin sa Maynila. At si Meggie, paano siya? Tatanggapin mo ba siya sa bahay nyo? Gayong galit ka sa kanya? Bakit kasi iniisip niyo pa ang Meggie na yon? Pabayaan niyo na siya. Beatrice! Ano bang nangyari? Itinakbo ka raw ng anak mo kagabi? Ewan ko ba? Malapit na yata akong kunin ng Panginoon. Ay, naku. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Ang isipin mo, may mga anak ka pa at mga apo na nagmamahal sa'yo. Kaya iwaksi mo sa isipan mo ang kamatayan na yan. Siya nga pala. Ano naman ba ang pinagtatalunan ninyong mag-ina kagabi? Abay, halos gabi-gabi na yata kayong nagtatalo ng anak ko. Yun na nga eh. Mula nang dumating dito ang anak ko eh. Hindi na ako natahimik. Ay, nako. Ang totoo niyan eh. Kung hindi lang dahil kay Meggie, baka sumuko na ako. Nako. Yan ang huwag mong gagawin. Dahil dalawa kami ng apo mo na malulungkot. Tumigil ka ga? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Nagkaroon man ako ng anak sa asawa ko, pero kailan ba hindi kanya napalitan sa puso ko. Tumigil ka. Dahil kung hindi na kita kakausapin pa. May tumigil yata ng sasakyan sa harapan ng bahay niyo. Nako. Baka kaibigan na naman yan ng manugang ko na wala nang ginawa kundi makipag-inuman doon sa likod ng bahay. Na dinadalang mga kaibigan niya doon para lang mag-inuman. Hindi naman ba nang gugulo? Hindi naman. Teka lang. Iiwanan na kita dito ha. At susunduin ko pa si Meggie sa school. Oh, saan ka naman bang galing? Nakipag-inuman ka naman, no? Kaba, mamaya mo na ako sermonan. Dahil magbisita tayo, nakakaya. Mrs., lika, pasok ka. Pagpasensya nyo na lang itong bahay namin. Sino siya ha, Paeng? Sino siya? Siya si Texia, ang asawa ng kumpare ko na naghanap ng bayan ng bata. Texia, siya nga pala si Beatrice, asawa ko. Ikinagagalak kitang makilala, Beatrice. Ikinagagalak din kitang makilala. Teka, ito kasing si Paeng eh. Hindi sinabing ngayong araw ang dating mo. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Baka nauuhaw o nagugutom ka. Magmerienda ka muna. Naku, huwag na. Salamat na lang. Busog pa naman ako eh. Kaya ako naman pa rito ay para makita sana ang batang sinasabi ninyong ipapaampun ninyo sa akin. Wala siya dito sa bahay. Nasa school pa. Pero kung gusto ninyo, ay dadalhin na lamang namin siya sa bahay ninyo. Isa sa mga araw na ito. Yun lamang ang magagawa natin para mapaalis sa bahay nito ang batang yon na hindi malalaman ng inay. Sa palagay mo ba, maniniwala ang nanay mo? Oo naman. Wala naman siyang magagawa pa, kundi tanggapin ang pangyayari. Ewan ko lang kung ano ang kahihinatnan ng batang yon sa oras na mawala siya sa piling ni inay.
Kung gano'n, planuhin na natin ngayon kung paano natin may isasakatuparan ang ating balak. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ito na ang baon mo. Yung mga nakakabusog lamang na pagkain ang bilhin mo, ha? Opo, Lola. At huwag mong kalimutan, pag nabasa ang likod mo ay magpalit ka agad. Nariyan na sa bag mo ang pamalit mo. Opo, Lola. Oh, ayan, nag-bill na. Sige na, pumasok ka na sa loob ng school. Opo, Lola. I love you, Lola. Oh, Lola, sabihin mo rin ang love mo. I love you, sabihin mo rin sa akin. Ha? Ano? Kasi yun ang naririnig ko sa mga kaklase ko eh. Na tuwing mahihiwalay sila sa kanilang mama o papa. Ay, dako, batang ito. Kung ano-ano ang sinasabi, pumasok ka na nga sa loob ng school para hindi ka balik. Sige na, Lola. Gusto kong marinig ang pag-I love you mo sa akin. Ay, sige na, oo na. I love you rin, Apo. O, inay, narin na pala kayo. Naihatid mo na ba si Maggie? Oo, at dumaan na rin ako sa palengke para makabili ng isda. Naku, inay, hindi na muna sana kayo bumili ng isda. Ha? Bakit? Anong uulamin natin kung hindi ako bibili? Kasi, pupunta tayo sa mall. At sa pagkakataong ito, ako naman ang maglilibre sa inyo. Tito, ano ang ginagawa ninyo dito sa school namin? Ano kasi, walang lola mo. Pero ako muna ang pinasundo niya sa'yo. Ha? Bakit o? Asan ba ang lola ko? May sakit palang lola mo. Hindi niya sinasabi sa'yo ng tita Beatrice mo, kaya biglang manghina. May sakit ang lola? Oo, kaya pinagbilin ka niya sa akin. Ako muna ang susundo sa'yo dito sa school para mauwi ka. Halika na at uuwi na tayo. Lola! Lola! Naroon siya sa kwarto ninyo. Punta mo na. Lola! 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 Tito, wala naman o dito ang lola ko. Wala bang lola mo? Opo! Nasaan siya? Dito ko lang naman siya iniwan ng tita Beatrice mo kanina. Bakit wala ang lola ko? Teka. Tumatawag ang tita Beatrice mo. Sandali lang at sasagutin ko. Hello, Beatrice? Ano? Dinala mo sa ospital si inay? Sige. Papunta kami kagad dyan, Maggie. Diyan sa ospital. Hintayin nyo kami. Okay, sige. Maggie. Dinala na pala ng tita Beatrice mo ang lola mo sa ospital. Kaya halika na. At gusto ko lang makita ng lola mo. May sakit pala ang lola ko pero hindi niyo sinasabi sa akin. Siguro dahil ayaw kanyang malungkot. Teka. Nandito na pala tayo sa loob ng ospital. Saan kaya naroon ang tita Beatrice mo? Teka, tingnan natin sa Word. Dito ka lang magtatanong ako sa information. Sama ako dito. Huwag na. Dito ka lang. Hanapin ko pa kasing information center ng ospital na to. Dito ka lang At huwag kang umalis dito at babalikan kita. Oras na malaman ko kung saan ko nilang lula mo, Sige, alis na ako. Lola, nasaan ka? Gusto kitang makita. Lola! Lola! Edeng, bakit mag-isa ka lang dito? Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang kasama? Mayroon po! Dito pa ika po! O bakit? Sino bang na-hospital? Wala ko po! Bakit ka iniwan ng tito mo? Kasi po, hinahanap po niyang
kung sa Romti na lang, lola ko. O, sige, halika. Tutulungan kitang hanapin ang lola mo. Salamat po. Ay, naku, paano yan? Kanina pa tayo naglilibot sa ospital na ito. Pero hindi natin makita ang lola mo. Nasaan ang lola ko? Wala ang lola mo eh. Nakita mo naman, ilang beses nating inisa-isa ang lahat ng kwarto ng hospital na ito. Pero sinabi mong hindi mo nakita ang lola mo. Paano ganyan? Umuwi ka na lang kaya mo? Ang lola ko pa ganyan kanya makita. Wala tayong magagawa. Nawawala ang lola mo eh. Ganito na lang. Umuwi ka na lang at ihatid na lang kita sa bahay niyo. Baka ikaw naman ang mawala. Hindi po ako marunong umuwi. Teka, ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa bahay at hahanapin ko ang lola mo bukas. O ano, naiuwi mo na mo yung bata sa bahay mo. At yung usapan natin pala, Oo naman. Sa oras na mabayaran ako ng babaeng gustong umampo ng bata, ay hati tayo. ano? Ano ate? Porsyento lamang ang usapan natin dalawa. Bakit ngayon makikihati ka? Hindi ba dapat? Ako ang naghanap ng bayan. Hawak ko ang bata. At ako ang makikipag-usap sa bayan. Hindi ba't dapat lamang na makikihati ako? Wala kang ang ginawa, kundi dalhin sa ospital ang bata eh. Hindi yan ang usapan nating dalawa. Hindi nga. Pero ngayon, yan na ang magiging usapan natin. Dahil hawak ko na ang bata. Hindi ka pa talaga kakain, ha, inay? Tuyo na dapat. Wala ka na bang maipapakain sa akin kundi tuyo at sardinas? Ang arte-arte ninyo? Kung ayaw mong kainin, di wag. Anak, ikaw na ang humahawak ng ATM ko. Nasa iyo na ang pera ko. Bakit hindi ka bumili ng pagkain nakakain ko? Inay, hindi lamang pagkain ang ginagastos ko sa bahay nito. Tubig at kuryente. Ako ang nagbabayad. Ikaw naman at ang pamilya mo ang gumagamit ng kuryente at tubig na At matalas. silagay ba naman eh? Wala akong sahod sa pag-aalaga sa iyo? Anak, malakas pa naman ako eh. Kaya lang naman ako parang nanghina dahil walang sustansya ang kinakain ko. Kaya nga ako nagpapabili sa iyo ng mga masusustansyang pagkain. Inay, matanda ka na. Hindi na kailangang masustansya pa ang kakainin mo dahil mamamatay ka rin. Di ipaubaya mo na lamang sa mga apo mo ang pera mo. Beatrice, Narito ako sa kusina. naibenta ko ng ausanat na ito. Anong sinabi mo pa eh? Ibininta mo ang bahay na ito? Oo. Bakit? Hindi po ba nababanggit ni Beatrice na naibenta na namin itong bahay? Oh, Beatrice. Pwede na tayong bumalik sa Maynila ngayon. Ganun ba? Paano tong si Inay? Saan natin siya dadalhin? Saan pa? Di sa DSWD. Hindi. Hindi ninyo magagawa sa akin yan. Hindi ninyo magagawa sa akin yan. Iha. Mama, kayo pala. Kanina pa kayo dyan? Oo. At hanggang ngayon, napapansin ko pa rin. Malalim ang iyong iniisip tuwing nag-iisa ka. Mama? Alam ko, hanggang ngayon, naiisip mo pa rin ang iyong lola. Hindi ko na kasi alam ang nangyari sa lola ko. Mula nang inampo ninyo ako, hindi ko na nakita ang lola ko. Alam mo, labis-labis akong nagpapasalamat nang dumating ka sa buhay namin ng asawa ko. Naging masayahin siya. Napakalaking bagay ang pagkakaampo namin sa iyo. At hanggang sa huling sandali ng papa mo,
nakita ko sa kanya ang kasiyahan at aaminin ko, ikaw ang dahilan kung bakit muling nanumbalik ang tamis ng aming pagsasama. Nakabuntik ng mawasak dahil sa hindi namin pagkakaroon ng anak. At gusto ko na ikaw na pinanggalingan ng aming kaligayahan ay lumigaya ka rin. Ho? Anong ibig niyong sabihin? May binili akong house and lot sa Pilipinas. Pina-renovate ko yon. Kung gusto mo, doon ka tumira habang hinahanap mo ang iyong lola na nawawala. Bago mamatay ang itay ko, ay kabilin-bilinan niyang huwag kayong pababayaan. Kaya nang malaman ko na ibinenta ng mag-asawang Beatrice at Paing ang bahay niyo, ay agad na nilinisan ko tong kwarto ng itay. Napakabuti po, Angelique. Dahil kahit hindi tayo magkaano-ano, ay kinupkup mo pa rin ako. Samantalang ang kadugo ko mismo na anak ko ay pinabayaan ako. Huwag na ho kayong mag-isip ng ganyan, Aling Ising. Ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagiging magkadugo, kundi sa pag-ibig nila sa isa't isa. Nakakalungkot nga lang isipin na nawalan na nga ako ng apo. Pati ang bahay ko, kung saan naroon ang mga masasaya kong alaala, ay nawala rin sa akin. Mabuti na lamang kayo at hindi sinira ng nakabili ng house at lot ang bahay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Pinaayos lamang po ang bahay. Hindi binago ang design. Pinalitan lamang ng bago ang mga materialis na ginamit. Ano? Oo, nagustuhan siguro ng nakabili ang design ng bahay ninyo. Kaya hindi na ho ito binago. Oh, Aling Ising, may dumating na sasakyan. Oh, Aling Ising, ang sasakyan na nakabili ng house and lot ang dumating. Pero dalaga ang bumababa ng sasakyan at hindi yung matandang babae. At tara po, kausapin po natin ang bago nating kapitbahay. Magandang hapon po sa inyo, Lola. Bakit biglang lumakas ang tintig ng puso ko pagkadinig ko sa boses ng dalagang ito? Oh, ikaw palang anak ni Mrs. Adelaida Del Mundo na nakabili ng house and lot na ito? Oo, ako nga. At bakit ka umiiyak? Kasi ganito ang disenyo ng bahay ng lola ko. Sino ba ang lola na tinutukoy mo? At ano ang pangalan mo? Maggie po ang pangalan ko. At Ising naman ang pangalan ng lola ko. Maggie ang pangalan mo? At Ising ang pangalan ng lola mo? Opo. Ising ang pangalan ko. At kung hindi ako nagkakamali, ay ikaw si Maggie na apo ko. Apo ko. Lola. Lola Ising. Lola. Akala ko pangarap lang mangyayari ito, Lola. Apo ko. Pwede na akong pamatay. Ngayong muli kita nasilayan, apo. Apo ko, mahal na mahal kita, apo. Lola, salamat po. Nagkita tayo muli. Lola. Walang siyang Paing na yun. Ibinenta pala ang bahay namin nang hindi sinasabi sa amin ng mga anak ko. At saka siya sumama sa kalabuyo niya. Ang mga anak ko naman, hindi ko alam kung saan naruroon. Tuluyan silang namuhay na mag-isa mula nang iwanan namin sa Manila. Ngayon, wala akong ibang matirahan. Kaya babalikan ko ang babae na nakabili ng bahay na nagsabi sa akin kung gusto kong mangamuhan sa kanya ay tatanggapin ako. Ayun, nakabukas ang bahay. Lola, saan niyo gusto pumunta? Sa mall ba? Si Inay ang papalabas na matandang yun Si Inay nga. Teka, bibilisan ko ang paglakad. Inay!
dito. Iha? Ikaw bang anak ng matandang nakabili ng house and lot na ito? May nabanggit kasi sa akin na kung gusto ko raw maging caretaker ng bahay nito, gagawin niya akong caretaker. Tita Beatrice? Ikaw ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Kilala mo ako? Paano ko makakalimutan ang taong mula nang ipinanganak ako sa mundong ito, kinamuhian na ako? Maggie? Anong ginagawa mo dito? Naparito ka ba? Para gawing impyerno na naman ang buhay ko, ha? Inay, pinagsisisihan ko na ho ang lahat ng ginawa ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Lumuha ka man ng dugo. Ay wala ka nang mapapala pa sa akin. Inay! Umalis ka na. Inay! Wala na ho akong mapupuntahang iba, kundi kayo lang. Patawarin niyo ako, Inay! Patawad po! Inay! Ang inggit ay siyang pinanggagalingan, lihim na galit sa kapwa. Walang ibubungang maganda, bagkus ito'y nag-ugat ng pagkasira ng buto sa katawan na pinag-uugatan ng karamdaman. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.